Opo, so ngayon, punta naman po tayo doon sa timeline sa Senado. Di ba kahapon kung matatandaan nyo, etong si Senator Jinggoy Estrada, sinasabi niya na wala na daw pong oras kung sakali na ipapa-impeach etong si Sara. At pag-uusapan po yan sa Senado. Kaya hindi daw po niya tiyak kung ito ay uusad or hindi, mga kababayan. So ngayon, ang isa pang sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, magbabakasyon na daw. Kaya daw mahirap, mga kababayan, etong usapin ng impeachment na umusad dyan po sa Senado. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong sagot dyan ni Senate President Chis Escudero dito po sa dito, mga kababayan, sa timeline. Kasi ang sabi dito, SP Escudero, hindi tiyak kung may sapat na oras pa ang Senado na magsasagawa ng impeachment proceeding. Mga kababayan, so ngayon pakinggan po natin. Oras nga ba o wala? Dahil kada impeachment, iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso. Huwag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Ayan! Senator Jinggoy, narinig mo? Dapat kasi ganyan. Dapat ganyan, mga kababayan, kasi trabaho nila yan. Kung may oras man or wala, dapat nilang gampanan yung trabaho na inatas ng taong bayan sa kanila. Kasi kaya naman sila ibinoto, mga kababayan, is para magtrabaho. Ano po, para magtrabaho, hindi para magbakasyon. Kasi ang sabi ni Senator Jinggoy, mga kababayan, nung pinag-usapan natin, kagabi ata yun, sabi niya, wala na daw sapat na oras kasi magbabakasyon na nga daw, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, ang sabi naman dito ni SP, Chis Escudero, mga kababayan, kung ano man yung trabahong ibato sa kanila, dapat nilang gampanan, may oras man or wala. Yan yung tama. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihihain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na. Kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Ang tanong, diba? Kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, na malaking kung, yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. Diba, mga kababayan? So, ibig sabihin, walang dapat idahilan na oras hindi aabot, wala sa oras etong mga senador. Kasi nga, mga kababayan, gaya nga ng sabi dito ni SP, may kulang man sa oras or hindi, pag dumating yung trabaho, kailangan nilang gampanan yung kanilang trabaho. So ibig sabihin, mga kababayan, yung sinasabi ni Amy Marcos, ni Jinggoy Estrada, at saka nitong sina Mig Zubiri, mga kababayan, about do sa timeline, do sa oras, na hindi na daw aabot, mga kababayan, napaka-imposible. Sabi ko nga po, lagi ko naman to sinasabi, kung gusto may paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakit sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara.
Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa Sa amin. Senate. At medyo hindi ganun kaikli yun. Ay, okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung, nabanggit mo na yung calendar. Kung mapadala yon in theory, theoretically, like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. O di, sa madalit salita, may paraan. Di ba mga kababayan? May paraan para mapagtuunan ng pansin itong impeachment nitong si Sara. Hindi pwedeng idahilan mga kababayan yung kakapusin kukulangin sa oras. No, napakaliwanag naman mga kababayan. Ibig sabihin, may paraan. Ano po, yan yung sinasabi natin kapag gusto may paraan. Pagka ayaw, pwedeng idahilan yung bakasyon. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami? Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress. Tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mafa-file nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At ako, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin. Yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Ayan, napakaliwanag mga kababayan. Ibig sabihin, may paraan para ma-impeach itong si Sara at para matutukan yung impeachment complaint laban po dito kay Sara. Kung ito mga kababayan, mas magiging mabilis yung proseso, mas maganda. Ano po, kung magiging mabilis agad yung proseso, dyan po sa Kamara mga kababayan at makukuha agad yung 1/3 na boto ng mga kongresista, mas maganda. Ano po mga kababayan, mas maganda dahil makakarating agad ng Senado. Ang tanong mga kababayan, kung mabilis sa Kamara, tapos pagdating ng Senado, hindi gaanong napapagtuunan ng pansin, ano ang mangyayari? O di wala, mga kababayan. So yan din yung itinatanong at gustong malaman ng taong bayan. Kasi nga yung iba mga senador, mga kababayan, ngayon pa lang, sinasabi nila natutol sila. Ano po, hindi sila sumasang-ayon dun po sa pagpapa-impeach dito kay Sara. Pero kayo mga kababayan, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa impeachment mga kababayan, laban po dito kay Sara Duterte. Sa inyong palagay, eto kaya mga kababayan ay magtutuloy-tuloy at may impeach po kaya etong si Sara? Or di kaya naman mga kababayan, dahil wala na nga daw oras ayon po sa ibang mga senador. Ano po, so ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito po sa last topic natin about dito sa dito sa bagong video ni Sara Duterte na lumabas. Kasi yung ipinakita ko sa inyo noong nakaraan,
yung sinasabi niya na hindi siya nagpapatawad mga kababayan, kaputo lang yon. Ito pala yung buo. Or ito yung isa sa may pinakamalaking parte dun sa tunay na video mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan po natin yung payo daw nitong si Sara Duterte mga kababayan dun sa mga kababayan nating Pilipino kapag ka pumipili daw po ng kandidato. At pakinggan din natin yung sasabihin ni Sara about sa pagpapatawad. Ano po, so ngayon, ito i-play na po natin. Ikinecredit po natin ito sa ANC. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Ngayon pong darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsehal natin. Meron po tayong dapat na 3 gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po sa politiko ngayon ang mangako ng kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako bawal daw sa politiko mga kababayan yung nangangakuha. Kaya nga mga kababayan, etong si Sara sa 2028 wag nyo nang susuportahan. Kasi unang-una kaya lang naman ito nanalo sa pagka-presidente kasi naging presidente ang tatay niya dahil sa tulong ng mga Marcoses at ng mga Marcos loyalists. Tandaan nyo po yan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Alam nyo kung sino yung pinupunterya dyan, mga kababayan. Alam nyo kung sino yung tinutukoy dyan, mga kababayan. Nagpapasaring na naman at nagpaparinig na naman ang ating Vice Presidente. Habang yung habang yung iba mga kababayan natin ay magsasagawa pa ng rally para lamang magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng dalawa nating pinakamataas na leader, ang Vice Presidente at saka ang Presidente. Paano magkakaroon ng pagkakasundo kung hanggang ngayon dire-diretso yung pagpaparinig mga kababayan at pagpapatama at pagpapasaring ng ating Vice Presidente? Diba, kung makikita nyo kanina nananawagan si Senator Jinggoy na sana magkasundo na lamang daw. Nananawagan din itong si Subire na magkasundo na lamang daw. Ganon din itong si Senator JB Ejercito, magkasundo na lamang daw. Pero mga kababayan, paano magkakasundo kung ang ating Vice Presidente ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-atake at pagtira mga kababayan at pagpaparinig sa ating Presidente? Diba, ipagpatuloy pa natin. Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako. Naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Yon. Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Pakinggan nyo to mga kababayan kung Pilipino ha. Yung mga natutulungan dyan ng TUPAD, AKAP at saka AIX mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti ito. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AIX, TUPAD. Nako! Ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Yon, ang tingin ni Sara Duterte mga kababayan, dun sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga nasa sa TUPAD, lalo na yung tumatanggap ng AKAP, especially
yung mga kababayang Pilipino natin na mangingisda. Kasi alam nyo mga kababayan, minsan ako naka-attend sa ganyan. At kitang-kita ko yung tuwa, ngiti at pasasalamat ng mga kababayang Pilipino natin na nasa pinakalaylayan ng Republika ng Pilipinas. Ano po, kitang-kita ko yung ngiti nila pagka nabibigyan sila mga kababayan ng aakap yung tulong. Tulong mga kababayan, lalo na doon sa mga kababayan nating magsasaka. Lalo na doon sa mga kababayan nating mangingisda. At especially, yung mga tricycle driver, mga kababayan na nakakatanggap kahit papaano. Lalo na yung mga nasa sa tupad dyan. Diba? Alam natin, nakikita natin, alam ko naman kayo, nakikita nyo yung saya ng mga kababayang Pilipino natin na nakakatanggap nun. Pero ang tingin ni Sara Duterte dyan, yan daw po ay ayuda. At yan mga kababayan, ayon sa kanya, yan ay isang vote buying daw. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan eh. Sino ba susuportahan ninyo? Saan ba kayo mga kababayan? Doon sa namimigay ng ng ayuda? Or doon sa kumakamal ng pera ng mamamayan at hindi po maipaliwanag? Buti pa nga yung mga kababayan nating Pilipino, especially yung mga kababayan nating politiko na nagbibigay ng ayuda pero hindi humihingi ng boto. Kesa dun mismo mga kababayan sa kumakamal ng pera ng mamamayan na may gana pang magsalita about vote buying gamit ng mga akap, tupad at saka AIX. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, etong ginagawa nilang ito na kung saan kini-question nila yung tupad na nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, especially baka nga yung mga nanonood pa dito sa atin, iba ay nakikinabang dun sa tupad. Ang tingin pala ni Sara dyan, vote buying daw po yan. Ipagpatuloy pa natin. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Nako. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Pero pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan. Hindi ito Yung mga kababayan nating Pilipino dyan ha, lalo na yung mga naka-experience dyan na maging miyembro ng tupad o kaya yung mga nakatanggap dyan ng akap. No, kapag ba binibigyan kayo or kapag ba napapapasok kayo sa tupad at sumasahod kayo or nabibigyan kayo ng pera, sinasabihan ba kayo ng mga politiko na yan ay utang na loob nyo sa amin? Eto nga mga kababayan, press 1 nga kung nakarinig na kayo ng ganon, na sinasabihan kayo ng politiko na yan ay utang na loob nyo sa amin. Press 1 kung narinig nyo na yan, press 2 kung wala. Yung mga naging miyembro ng tupad dyan comment kayo mga kababayan, malaya kayo makapag-comment dyan. Kasi parang ang dating dito, sinasabi ni Sara, na utang na loob ng mga kababayang Pilipino po natin, yung pagbibigay ng mga politiko daw, sabi niya mga kababayan, ng tupad sa mga kababayang Pilipino natin. Ang dami kong kilala dyan, miyembro ng tupad. Wala naman sila naririnig na ganyan. May mga nagbibigay ng ayuda mga kababayan, wala namang sumbat na sinasabi. Di ba kung matatandaan nyo pa nga, nung nagpunta ako mga kababayan sa Bawan yon, yung kay Congressman Luis Tro, kita nyo yung saya ng mga tao doon. Kita nyo yung saya ng mga kababayang Pilipino natin doon na nakakatanggap ng ayuda. Tapos sasabihin ni Sara, parang sinasabi niya dito, na alisin na yung pagbibigay ng ayuda na yan. Kasi nga ginagamit lamang daw yan sa pamumulitika. Sang-ayon ba kayo doon? Ano yun, okay lang na wag na magbigay ng ayuda pero ibulsa yung pera, yon okay na okay. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito
utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Kasi ang opinion ko dyan, okay lang na magbigay ng ayuda. At least natitikman ng mamamayan, bumabalik sa taong bayan. Kahit pa paano, kaysa naman yung kinukurap, tapos pagkatapos kurapin sila pa, may ganang magalit kapag ka tinatanong. Hindi eto personal na opinion ko to mga kababayan. Mas okay na sa akin yung nakakatanggap yung mga kababayan Pilipino natin ng ayuda, nagiging miyembro ng tupad mga kababayan, kaysa nga naman tambay sa bahay, nakakatulong na sa komunidad, and the same time, kumikita pa sila ng pera. Diba mga kababayan? Mas okay yung ganon kaysa yung kukurapin yung pera ninyo at hindi nyo matitikman. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. Galit si Sara sa ayuda ngayon. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Ngayon mo sinasabi kasi vice presidente ka na. Alam nyo, dapat noon niya pa sinabi yan. Nung panahon ng 2022 national election, di sana hindi ka namin ibinoto. Diba mga kababayan, kung noon niya sinabi yan, nung tumatakbo siya sa pagka-vice presidente, sana hindi ka na namin binoto, sana sa iba na lang namin binigay yung boto namin. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman talaga si Sara yung vice presidente ko nung 2022, dapat si Tito Sen. Kaso nga lang ang problema, sinusunod natin yung unit team. Kasi nga, kapartner, katandem ni PBBM. Pero mga kababayan, kung hindi naman sana ito naging katandem ni PBBM, hindi naman sana natin susuportahan ito. Lalo na yung mga matatagal dito sa channel natin. Diba kung makikita nyo, bibihira lang natin pag-usapan si Sara Duterte noong 2022 mga kababayan. Kaso nga lang, kaya lang minsan, napapag-usapan siya kasi katandem siya ni PBBM. Dapat noon niya pa sinabi yan. Sana natalo siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po, suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Oh. Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Asahan nyo na. Pag naging presidente si Sara Duterte mga kababayan sa 2028, wala nang ayuda. Anong mababalitaan nyo na lang? Nawawala yung 100 million, nawawala yung 125 million, hindi na maipaliwanag kung saan napunta yung 612.5 million mga kababayan, ibinayad na ng safe house yung ganito kalaking amount at hindi na maipaliwanag kung saan napunta. In the same time, wala nang ayuda. Kasi galit nga etong si Sara mga kababayan sa pagbibigay ng ayuda ng mga politiko. Natural na magbigay sila mga kababayan, sa totoo lang. Natural na bigyan nila ng ayuda yung mga kababayang Pilipino natin kasi pera naman yan ng taong bayan.
Bakit mo pagbabawala na ibigay sa mamamayan yung pera dinagaling sa taong bayan din mismo? Kaysa naman ibulsa, ipamigay na lang yan. Para nang sa ganon, makatulong yan sa mga kababayang Pilipino natin at matikman ng mga kababayang Pilipino natin kaysa ibubulsa na lang at gagamitin sa pangsariling interes. Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Bawal na po ang mangopya sa sample ballot Dahil marami sa atin, binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample ballot. Gumawa po tayo. Alam na alam ni Sara yung galawan, mga kababayan. Bakit alam na alam niya, mga kababayan? Kasi baka dati, lalo na nung siya ay tumatakbo sa pagka-mayor, gawain na nila yan. Diba? Ipinupunas lang nila sa iba. Kasi alam na alam yung galawan eh. Sa lahat ng politiko, mga kababayan na nagsasalita, sa kanya lang natin nalalaman yung ganyan. May mga sample balot pala na ipinapatulad na lang. Diba mga kababayan? Ibig sabihin, galawan na nilang matagal yan, kaya nasasabi nila publicly ngayon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tayo ng sarili nating listahan, base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po, wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat-dapat na umupo dyan sa pwesto. Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset. Estrella Makalalad, mega love shoutout po Pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat-dapat talaga na umupo dyan sa mga posisyon ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan. Sa tulong ninyong lahat. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Dahil siya ay Vice President, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin kung siya naman ay si Sara. Normal netizen. Pagpatuloy natin. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Nako! Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Alam niyo yung sinunog mo yung sarili mo? Alam niyo yung salitang ganon? Ginisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. Bakit? Kaya mo lang sinasabi yung mga magagandang bagay na possible na kuhanan ng aral ng mga kababayang Pilipino natin at gawing inspirasyon ay dahil lang vice-presidente ka. Pero kung hindi ka vice-presidente, hindi ka magpapatawad. Never ka magpapatawad. So paano ka magiging presidente kung hindi ka marunong magpatawad? Diba? So tingnan niyo mga kababayan, eto nga yung pinupunto natin kanina. Isinisigaw ng mga pasimpleng kaalyado ni Sara Duterte, mga kababayan, especially yung nasa Senado, isinisigaw nitong ibang mga senador na sana magkaroon ng pagkakasundo-sundo dito kay PBBM at saka dito kay Sara. Kaso nga lang ang problema, paano magkakaroon ng pagkakasundo-sundo kung hindi si Sara marunong magpakumbaba at hindi marunong magpatawad? Dahil si PBBM, mga kababayan, nagpakumbaba na siya eh. Nung tinanong siya about sa impeachment nitong si Sara, sinabi niyang wag ng pag-aksehan ng panahon si Sara. Sa madalit salita, wag ipa-impeach etong si Sara. Opinion po yun ng presidente. Ngayon mga kababayan, ang problema dito, eto namang si Sara, pasimpleng tumitira ulit kay PBBM, and the same time sinabi niya dito na hindi siya marunong magpatawad.
So paano magkakaroon ng pagkakasundo-sundo kung walang magpapatawad, mga kababayan, at walang hihingi ng tawad? Diba, ipagpatuloy pa natin. Magpapatawad kayo dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Nako! Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandehadong daming pansit. Bumabaha ang kanin. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aanihin natin yung kasarap na pansit na luto natin kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin dahil merong mali tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagsiselebrate ng Pasko. O yan, mga kababayan ha, yan ang statement ng ating Vice Presidente. So paano magkakaroon ng pagkakasundo-sundo? Siya hindi siya marunong magpatawad. At saka mga kababayan, eto sana yung mga magsasagawa ng rally, nagpaplano ng rally, sana pag-isipan po nila ng mabuti. Kasi eto, tingnan nyo ang ating Vice Presidente. Magkakaroon ba ng pagkakaisa, tunay na pagkakaisa at pagkakasundo-sundo kung mismong ang ating Vice Presidente ayaw niya yon? So bilang mamamayang Pilipino at ang ating Vice Presidente ay ayaw makinig sa panawagan ng taong bayan na magkaroon ng pagkakasundo-sundo, ibig sabihin mga kababayan, yung mga mangyayaring rally, yung mga mangyayaring panawagan, hindi papansinin niya ni Sara. At ang ending niyan, mauuwi lang po sa wala. Kaya mas mabuti na wag na lang. Mga kababayan, ano po, kaya nga kung titingnan po natin, kung makikita nyo yung opinion ko, lagi kong sinasabi na sana wag na lang. Kasi nga unang-una, masasayang lang Bakit? Kasi nga ang ating Vice Presidente, matigas mga kababayan. Siya na nga yung may kasalanan, siya pa yung ayaw tumanggap ng pagkakamali. At siya pa yung parang pakiramdam niya na biktima pa sa mga nangyayaring ito at ginigipit. Pero sila yung todo banat sa gobyerno Tandaan nyo mga kababayan, sila yung todo banat sa gobyerno pero ang ending, sila pa yung biktima.